Nagising ako sa isang malamig na umaga. Ang mga sinag ng araw ay dahan-dahang bumabagtas sa mga bintana ng aming bagong tirahan. Isang lumang bahay na mukhang matagal nang iniwan. Bagamat ito'y medyo luma na at puno ng alikabok, may kakaibang hatak ito sa akin. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwaksi ang kaba sa aking dibdib. Handa na ba ang almusal? Tanong ni Clara, ang aking asawa, mula sa kusina. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa at saya, ngunit may bahid ng pag-aalala. Nakita ko sa kanyang mga mata ang matagal na niyang hinahanap. Isang tahanan. Oo, mahal, saglit lang. Sagot ko habang ako'y bumabangon mula sa kama. Habang kami kumakain, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang katahimikan sa paligid. Isang katahimikan na tila may itinatagong lihim. Napansin mo ba na parang may kakaiba sa bahay na ito? Tanong ni Clara habang siya'y naglalagay ng kape sa kanyang tasa. Siguro'y dahil matagal na itong walang tao, sagot ko sa kanya, pilit na pinapakalma ang sarili. Matapos ang agahan, nagpasya kaming mag-ikot sa bahay para maglinis at mag-ayos. Sa likod ng bahay, may isang lumang pinto na nababalutan ng mga baging at alikabok. Ano kaya ito? Tanong ni Clara habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. Ang loob ay puno ng mga lumang kasangkapan at mga kahon na tila bagay hindi na inusisa ng mga nakaraang may-ari. Habang naglilinis, napansin ko ang isang kahon na may kakaibang hugis. Lumapit ako at binuksan ito. Sa loob, may mga lumang larawan ng isang pamilyang tila, bagay masaya noong una. Ngunit ang isang larawan ay pumukaw ng aking pansin. Isang batang babae na may malulungkot na mga mata at tila may ibinabalot na kirot. Napansin mo ba ito? Tanong ko kay Clara habang ipinapakita ang larawan. Mukhang may kwento ang batang ito, sagot niya habang tinitignan ang larawan. Baka ito ang dahilan ng kakaibang pakiramdam natin dito. Tanda, sa gitna ng aming paglilinis, biglang bumagsak ang isang lumang aparador. Nagulat kami at nagdulot ito ng kaunting takot. Ano yon? Tanong ni Clara na tila nagulat. Siguro'y lumang aparador lang na di nakatayo ng maayos, sagot ko kahit na may bahid ng pag-aalala. Ngunit habang kami nag-aayos, narinig ko ang isang mahina at malungkot na pag-iyak mula sa itaas. Narinig mo ba iyon? Tanong ko kay Clara. Ano yon? Parang may umiiyak. Sagot niya na tila natatakot. Agad kong tinungo ang hagdanan patungo sa ikalawang palapag. Sa bawat hakbang ay tila may lumalamig sa aking paligid. Nang marating ko ang itaas, naroon ang isang lumang silid na tila matagal nang hindi nagagalaw. Ang pintuan nito ay bahagyang nakabukas. Habang papalapit ako, lalo kong naririnig ang pag-iyak. Isang malamig na hangin ang dumaan sa aking katawan, na parang may dumampot ng yelo sa aking kaluluwa. Binuksan ko ang pinto at doon ko nakita ang isang dilag na umiiyak sa sulok ng silid. Siya ang batang babae sa larawan. Ngunit ngayon ay tila isa na siyang kaluluwa na hindi matahimik. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at kirot, na tila nagmamakaawa ng tulong. Biglang naglaho ang kanyang anyo. Naiwan akong tulala at naguguluhan. Ano ang nangyayari sa bahay na ito? Ano ang lihim na itinatago nito? Sa aking isipan, alam kong hindi ito ang huli. Marami pang dapat tuklasin at malaman. At sa aking puso, naramdaman ko ang pangako na hindi ko iiwan ang bagay na ito na hindi nasosolusyonan. Pagkatapos ng unang gabi namin sa abandonadong bahay, hindi ko maalis sa isip ang kakaibang tunog na narinig ko mula sa dingding ng silid na aming tinutulugan. Ang iyak na tila nagmumula sa kawalan ay bumabagabag sa akin, ngunit sinikap kong huwag ipahalata ito kay Mara, ang aking asawa. Alam kong mahirap para sa kanya ang paglipat dito.
Kaya't ginawa ko ang lahat upang maging kalmado at positibo. Habang nag-aalmusal, napansin kong tila may iniinda si Mara. "May narinig ka bang kakaiba kagabi?" Tanong niya bigla habang nakatingin sa tasa ng kape. Pilit kong pinanatiling normal ang aking boses. "Wala naman. Siguro'y ungol lang ng hangin," sagot ko. Kahit pa ang totoo'y naramdaman ko rin ang hilakbot ng gabing yon. Ngunit alam kong hindi ito basta-basta. Kaya't sa araw na yon, matapos kong ihatid si Mara sa kanyang trabaho, nagpasya akong magsaliksik tungkol sa bahay. Dumiretso ako sa lokal na aklatan at hinanap ang mga lumang talaan tungkol sa mga naunang nanirahan dito. Doon ko nalaman ang tungkol kay Don Gregorio, ang dating may-ari ng bahay. Isa siyang kilalang negosyante noong kanyang kapanahunan, ngunit misteryosong nawala matapos ang isang malagim na insidente sa bahay na ito. Habang binabasa ko ang mga tala, unti-unting lumilinaw sa akin ang mga piraso ng kwento. Si Don Gregorio ay natagpo ang patay sa isang lihim na silid sa loob ng bahay. Ngunit ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay nanatiling palaisipan. Ayon sa mga tsismis, siya raw ay nilamon ng kanyang sariling kasakiman at galit. Ngunit sa mga mata ng marami, ang kanyang multo'y hindi matahimik at patuloy na nagmumulto sa bahay na ito. Pag-uwi ko, dinala ako ng aking mga paa pabalik sa kwarto. Pinagmasdan ko ang dingding kung saan ko narinig ang iyak. Isang bahagi nito ang tila hindi tugma sa iba. At nang kapain ko, naramdaman ko ang kakaibang lamig na bumalot sa akin. Alam kong ito ang pintuan patungo sa lihim na silid. Ngunit bago ko pa man ito buksan, naramdaman kong may malamig na hangin na dumaan sa aking likuran. Napatigil ako at sa gilid ng aking mata, nakita ko ang isang anino. Isang anyo ng isang lalaki na hindi ko maaninag ang mukha. Ngunit ramdam ko ang kalungkutan at puot na bumabalot sa kanya. "Tulungan mo ako," bulong ng boses na tila nagmumula sa kawalan. Natigilan ako. Hindi ko alam kung ako'y nag-iilusyon lamang o totoong may ibang presensya sa bahay. Ngunit sa puntong iyon, alam kong hindi ko pwedeng iwan na hindi nalulutas ang misteryo ng lihim na silid. Kinagabihan, matapos naming maghapunan ni Mara, sinubukan kong ipakita ang aking natuklasan. "May nakita akong kakaiba sa kwarto," sabi ko sa kanya. "May lihim na silid sa likod ng dingding." "Anong sinasabi mo?" tanong niya. Halata ang kaba sa kanyang boses. "Kailangan nating alamin kung ano ang nasa loob," sagot ko, pilit na pinapanatag ang aking sarili. Alam kong delikado ito, ngunit naramdaman kong kailangan naming harapin ang multo ng nakaraan upang makalaya sa sumpa ng bahay na ito. Nang magdesisyon kaming buksan ang dingding, nagdala ako ng martilyo at ilaw. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan patungo sa lihim na silid. Isang malamig na hangin ang bumalot sa amin, at sa loob, nakita namin ang mga lumang kasangkapan at mga bagay na tila iniwan na sa paglipas ng panahon. Ngunit ang pumukaw sa aming atensyon ay ang isang malaking salamin. Sa gitna ng silid, may mga bitak at lumang mga marka. Nang lumapit kami, nakita ko ang refleksyon ng isang lalaki, si Don Gregorio. Nakatingin siya sa akin, ang kanyang mga matay puno ng pighati. "Hindi ko nais na takutin kayo," sabi ng boses mula sa likod ng salamin. "Nais ko lang ng hustisya." Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Ngunit alam kong kailangang may gawin ako. "Anong kailangan mong gawin namin?" tanong ko, habang mahigpit na hawak ang kamay ni Mara. "Buksan ang lihim na lalagyan sa ilalim ng salamin. Doon niyo makikita ang katotohanan," sagot ng boses. Habang lumuluhod ako upang buksan ang sinasabi niyang lalagyan, naramdaman ko ang pag-aalinlangan ni Mara.
Ngunit bago pa man namin makita ang laman nito, biglang bumukas ang pinto ng silid at isang malakas na ihip ng hangin ang pumuno sa lugar. Napaatras kami at ang ilaw namin ay biglang nagpatay-sindi. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang tila walang hanggang pag-ikot ng mga pangyayari. Ano nga ba ang laman ng lalagyan? Ano ang lihim na itinatago nito? At paano ito makakatulong sa kaluluwang hindi matahimik? Naiwan kaming nakatayo sa gitna ng dilim, puno ng tanong at takot, at sa likod ng aming isipan. Alam naming ang susunod na gagawin namin ang magdidikta ng aming kapalaran. Sa paglipas ng mga araw, lalong dumami ang mga kakaibang pangyayari sa bahay na aming nilipatan. Ang mga sahig ay tila may sariling buhay, habang ang mga yapak namin ay naging bigat na tila may kasamang mga anino. Ang hangin ay laging may dalang malamig na haplos na tila may ibinubulong sa dilim. Isang gabi, habang nagpapahinga kami ng aking asawa, nagising ako sa tunog ng mga hikbi. Ang mga hikbi ay tila nagmumula sa isang lugar na hindi ko mawari. Maingat akong bumangon, siniguradong hindi magising ang aking asawa at sinundan ang tunog. Ang mga hikbi ay naghatid sa akin sa lumang aparador sa aming silid. Alam kong may kakaiba sa aparador na iyon mula nang una naming makita ito. Ang mga ukit sa kahoy ay tila may kwento, mga hugis, na hindi ko mawari kung anong sinasabi. Sa gabing iyon, ang mga ukit ay tila nagbago, nagkakaroon ng anyo, ng mga muka na puno ng dalamhati. Dahan-dahan kong binuksan ang aparador at sa likod ng mga lumang damit ay may nakita akong maliit na pintuan. Hindi ko alam kung paano o bakit, pero naramdaman kong naroon ang pinagmumulan ng mga hikbi. Sa kabila ng kaba at takot, hinatak ko ang pintuan at bumungad sa akin ng isang makipot na pasilyo. Pumasok ako at ang tunog ng mga hikbi ay naging mas malinaw. Ang pasilyo ay tila walang katapusan at habang lumalalim ako, ang malamig na hangin ay tila pumapasok sa buto ko. Sa dulo ng pasilyo ay may isang silid at naroon ang pinagmumulan ng mga hikbi. Sa loob ng silid ay may isang lumang salamin na tila nakalutang sa ere. Sa harap nito ay isang babae, nakatalikod at umiiyak. Ang kanyang anyo ay parang usok, malabo at hindi buo. Lumingon siya sa akin at ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. "Ano ang ginagawa mo dito?" Tanong niya sa tinig na parang hangin. Hindi ako makasagot. Ang kanyang presensya ay tila isang puwersa na humihigit sa akin, ngunit hindi ako makaalis. Ang bahay na ito ay puno ng lihim. Patuloy niya. Ako ang dating may-ari at sa silid na ito ko itinatago ang aking pinakamalaking kasalanan. Lumingon siya sa salamin at sa loob ng salamin ay isang eksena, isang batang lalaki. Nakatayo sa tabi ng isang puno, umiiyak din. "Ito ang aking anak," sabi niya. "Ang aking anak na hindi ko nailigtas." Naramdaman ko ang bigat ng kanyang kalungkutan at ang silid ay tila lumiliit habang ang kanyang kwento ay unti-unting nabubuo sa aking isipan. Namatay siya sa sunog, paliwanag niya. At mula noon, ang kaluluwa niya ay hindi na lumisan mula sa bahay na ito. Lumingon siyang muli sa akin at ang kanyang mga mata ay nagbabadya ng isang pakiusap. "Tulungan mo akong mahanap ang kanyang kapayapaan," sabi niya. Matagal ko nang hinahanap ang daan palabas, ngunit ang galit at lungkot ay naging tanikala sa akin. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang isang kakaibang udyok na tulungan siya. "Paano kita matutulungan?" Tanong ko, ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na ingay ang pumailan lang mula sa labas ng silid. Napabalikwas ako at pagkagising ko'y nasa sahig na ako ng aming kwarto. Ang mga hikbi ay nawala, ngunit ang malamig na hangin ay nanatili, tila isang paalala ng nangyari. Tumayo ako at nakita kong ang aparador ay sarado, tulad ng dati.
Sinubukan kong buksan ito muli, ngunit tila ito'y nagbago. Ang mga ukit ay naglaho, at ang maliit na pintuan sa loob ay nawala. Alam kong hindi ito isang panaginip. Ang bigat ng kaganapan ay nasa puso ko pa rin. Nang bumalik ako sa aming kama, nakita kong gising na rin ang aking asawa. "Narinig mo ba iyon?" tanong niya, at sa kanyang mga mata ay may bakas ng takot. Tumango ako, at sa sandaling iyon, alam kong hindi ko siya maaring itago sa katotohanan ng bahay na ito. "Kailangan nating malaman ang buong kwento," sabi ko, at sa kanyang mga mata ay nabanaag ang pag-unawa at tapang. Habang nakahiga kami, naramdaman ko ang kanyang kamay sa akin, isang paalala na hindi ko ito kailangang harapin ng mag-isa. Ngunit sa likod ng lahat, ang mga tanong ay bumabalik. Ano ang nangyari sa batang iyon? At paano namin siya matutulungan na makahanap ng kapayapaan? Habang ang gabi ay nagpapatuloy, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumubulong ng mga lihim na kailangan naming tuklasin. At alam kong ang aming bagong tahanan ay hindi lamang isang bahay, kundi isang pinto sa isang mas malalim at mas madilim na misteryo. Nang makalipat kami ni Mara sa lumang bahay na matagal nang walang naninirahan, hindi ko inaasahan na magiging ganito karamdaman ko sa lugar na ito. Sa unang tingin, mistulang ordinaryong bahay lamang ito, bagamat may kalumaan na. Pero sa bawat araw na lumilipas, tila may kung anong hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumabalot sa akin. Isang gabi, habang nakahiga na kami ni Mara sa aming silid, narinig ko na naman ang kakaibang tugtog na parang umiiyak mula sa kabilang bahagi ng bahay. Sa tuwing sinusubukan kong hanapin ang pinagmumulan nito, nawawala ito na parang bula. Pero sa gabing iyon, tila mas malakas at malinaw ang tunog. Hindi ko na matiis, kaya't nagpasya akong bumangon at muling tuklasin kung saan ito nagmumula. Bitbit ang maliit na bateryang ilaw, dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Naroon pa rin ang malamig na simoy ng hangin na palaging bumabalot sa akin tuwing ako'y mag-isa. Sa bawat hakbang, tila may bumubulong sa akin na mayroong hindi pangkaraniwang nangyayari sa bahay na ito. Nang makarating ako sa dating silid-aklatan, naramdaman kong lumalakas ang pag-iyak. Sa aking pagtataka, tila nagmumula ito sa likod ng isa sa mga estante. Mula sa aking pagkakatayo, wala namang kakaiba sa estante na iyon. Mga lumang libro at alikabok lamang. Pero sa aking pagkakapansin, tila may bahagyang hangin na nagmumula sa likuran nito. Gamit ang lahat ng lakas na mayroon ako, sinubukan kong itulak ang estante. Sa aking gulat, gumalaw ito at may palihim na pinto na nagbukas. Hindi ko inakala na may ganong lihim sa loob ng bahay na ito. Dahan-dahan akong pumasok sa madilim na silid. Sa loob, nakita ko ang isang maliit na kwarto na tila hindi pa napapasukan ng kahit sino sa loob ng maraming taon. Sa gitna nito, may isang luma at sirang piano. Narito nagmumula ang pag-iyak. Hindi ito mula sa tao kundi mula sa mismong piano. Para bang ang bawat pindot sa mga sirang tipla nito ay may kalakip na lumbay at hinagpis. Habang lumalapit ako, naramdaman kong may malamig na hangin na dumantay sa aking balikat. Sa gilid ng aking mata, nakita ko ang anyo ng isang babae. Nakayuko at umiiyak. Sa unay nagdadalawang isip akong lumapit. Pero alam kong kailangan kong alamin ang kanyang kwento. "Anong nangyari sa'yo?" Mahina kong tanong. Bigla siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga matay puno ng luha, pero may sinseridad at kalungkutan sa kanyang mga titig. "Ako si Elisa," sabi niya, "ang dating may-ari ng bahay na ito." Bago pa man ako makasagot, nagpatuloy siya. "Noong mga nakaraang taon, ang bahay na ito'y puno ng musika at saya. Ngunit isang araw, dumating ang trahedya. Nawala ang lahat sa isang iglap
At mula noon, hindi ko na nagawang iwan ang lugar na ito. Hindi ko maipaliwanag ang awa at takot na nararamdaman ko. Paano kita matutulungan? Tanong ko sa kanya. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang bumukas ng malakas ang pinto sa likod ko na para bang may malakas na puwersang nagtulak dito. Napalingon ako at sa aking pagkagulat, nakita ko si Mara. Nakatayo sa pintuan. Nanlilisik ang mga mata at may kakaibang anyo sa kanyang mukha. Mara? Tawag ko sa kanya pero hindi siya sumagot. Sa halip bumaling siya kay Elisa. Walang makapagliligtas sa'yo, malumanay niyang sabi, ngunit puno ng pananakot. Napaatras ako, hindi maunawaan ang sitwasyon. Anong nangyayari? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Ngunit sa halip na sumagot, unti-unting naglaho si Elisa, kasama ang malamig na hangin na bumabalot sa paligid. Naiwan akong tulala. Habang si Maray nakatayo pa rin sa pintuan, hindi kumukurap. Anong ginawa mo? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Ngumiti si Mara, ngunit hindi iyon ang ngiti ng asawa kong kilala ko. May mga lihim ang bahay na ito at ngayon, isa ka ng bahagi nito. Aniya. Bago ko pa man maisip ang aking susunod na hakbang, biglang nagdilim ang paligid. At ang tanging naririnig ko na lamang ay ang pagtunog ng piano, na tila ba'y may sariling buhay. Sa kabila ng lahat, alam kong ito pa lamang ang simula ng mga hiwagang bumabalot sa bahay na ito at sa aming buhay ni Mara. Ngunit ang tanong na bumabalot sa aking isipan, sino nga ba talaga ang aking asawa? Sa paglipas ng mga araw, hindi pa rin nawawala ang malamig na presensya sa bahay na ito. Sa kabila ng aking pagiging matapang, hindi ko maipagkakaila na may mga pagkakataon na nagigising ako sa gitna ng gabi. Tila ba may bumubulong sa akin mula sa dilim. Ang asawa ko naman, bagamat pilit iniintindi ang sitwasyon, ay hindi pa rin makatulog ng mahimbing. Palaging may kakaibang ingay sa gabi. Mga yabag, na tila ba nagmumula sa itaas sa lugar na hindi namin matukoy. Isang gabi, habang nagbabasa ako ng ilang lumang dokumento na natagpuan sa attic, may napansin akong kakaibang piraso ng papel na tila ba sadyang itinago. Nakasaad dito ang isang lumang mapa ng bahay at sa gilid nito ay may nakasulat na ang lihim ay nasa silid na hindi nakikita. Kinilabutan ako sa pagbasa nito, ngunit ang aking kuryosidad ay nanaig. Alam kong kailangan kong tuklasin ito para sa kapakanan ng aming kaligtasan at kapayapaan ng isip. Kinabukasan, habang nagkakape kami ng aking asawa, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa natagpuan ko. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Bakit hindi natin ipasuri sa eksperto? Mungkahin niya. Ngunit, alam ko sa aking kalooban na ito ay isang bagay na kailangan kong harapin ng mag-isa. Kahit pa ang aking tapang ay tila unti-unting nauupos. Binalikan ko ang mapa at sinimulang hanapin ang lugar na tinutukoy nito. Matapos ang ilang oras ng pag-iikot at pagsusuri, natagpuan ko ang isang bahagi ng dingding na tila hindi tugma sa iba. Mabilis kong kinuha ang martilyo at sinimulan kong piliting buksan ito. Sa bawat hampas, tila ba ang buong bahay ay umaalulong, ang mga alon ng takot ay bumabalot sa akin. Hanggang sa wakas, isang maliit na siwang ang nabuksan ko. Hindi ko inaasahan ang aking natagpuan. Isang makipot na pasilyo ang nagbukas sa harapan ko, na para bang isang lihim na daan patungo sa puso ng bahay. Pumasok ako, dala ang flashlight at ang aking paninindigan. Sa dulo ng pasilyo, isang lumang pinto ang aking nakita. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin na buksan ang pinto. Ngunit sa sandaling bumukas ito, isang malamig na hangin ang bumalot sa akin. Ang silid ay punong-puno ng alikabok, ngunit kapansin-pansin ang gitna nito. Isang antigong upuan ang naroon
At sa ibabaw nito ay may isang lumang journal na tila ba matagal nang hindi nagagalaw. Habang binubuklat ko ang mga pahina, unti-unti kong naintindihan ang kwento ng multo na nananahan dito. Siya pala ay ang dating may-ari ng bahay na ito, isang babaeng iniwan ng kanyang asawa at hindi na muling nagpakita. Sa kanyang kalungkutan, siya ay nagkulong dito. Naghintay sa pag-asang babalikan siya. Ang kanyang kaluluwa ay tila naiwan sa silid na ito. Patuloy na umaasa at umiiyak. Ngunit habang ako ay patuloy na nagbabasa, napansin kong may isang bahagi ng journal na tila kakaiba. May mga pahina na naglalaman ng mga plano. Mga plano na tila ba may mas malalim na lihim kaysa sa una kong inakala. Sa bawat pagsuyod ng aking mga mata, lumilinaw sa akin na ang kanyang pagkawala ay hindi lamang simpleng kwento ng pag-iwan. May mga nakatagong hakbang na tila ba may koneksyon sa isang mas malaking misteryo. At sa huling pahina ng journal, ang kanyang huling mga salita, ang tunay na lihim ay hindi sa pag-iwan, kundi sa pagbabalik. Siya ay hindi nawala. Siya ay nagtatago. Napapikit ako, pilit inuunawa ang mga pahiwatig. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa aking likod at sa paglingon ko, nakita kong ang upuan ay hindi na bakante. Sa pagkagulat, ang aking flashlight ay bumagsak at ang buong silid ay nilamon ng dilim. May narinig akong yabag sa likuran ko, pababa sa pasilyo, papalayo. Nagmamadali akong tumayo, ngunit bago ko pa man nabuksan ang pinto, palabas ng silid, isang malamig na kamay ang humawak sa aking balikat. At doon, natanto ko na ang lihim na silid ay hindi lamang tungkol sa mga multo ng nakaraan, kundi sa mga multong patuloy na nabubuhay sa kasalukuyan. Ang bahay na ito ay may mga kwento pang hindi na isisiwalat, at ako ay bahagi na ng kanilang kasaysayan. Sa aking paglingon, nakita ko ang isang anyo sa pinto. Nakatitig sa akin, at sa kanyang mga mata ay ang mga lihim na hindi ko palubusang nauunawaan. Ngunit sa aking puso, alam kong ito pa lamang ang simula. Nagsimula ang araw na iyon na tila walang kakaiba. Ang araw ay sumisikat sa likod ng makakapal na ulap. Ang malamig na hangin ay lumilipad sa bawat sulok ng aming bagong-bagong tahanan. Ako si Marco at kasama ang aking asawa na si Liza. Kami lumipat sa bahay na ito sa pag-asang makapagsimula ng panibagong buhay. Ngunit sa kabila ng magandang panlabas nito, may mga bagay na hindi namin inaasahan na magpapabago sa aming pananaw. Linggid sa kaalaman ni Liza, nagdesisyon akong mag-isa na siya sa atin ang natagpuan naming lihim na silid. Ilang gabi na rin ang lumipas mula nang marinig namin ang kakaibang iyak mula sa silid na iyon. Sa bawat pagpatak ng ulan, tila sumasabay ang hikbi ng isang nilalang na hindi ko mawari. Gusto kong malaman ang pinagmumulan nito, ngunit ayokong ipag-alala pa ito kay Liza. Habang papalapit ako sa pintuan ng lihim na silid, ramdam ko ang bigat ng aking mga hakbang. Ang lumang kahoy na sahig ay umiingit sa bawat pag-apako, tila bagay nagbabala. Ngunit sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, nagpasya akong ipagpatuloy ang aking balak. Binuksan ko ang pinto at pumasok sa loob. Madilim at malamig ang silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na bintana na natatakpan ng makapal na alikabok. Sa gitna ng silid, nakita ko ang isang lamesa na puno ng mga lumang sulat at litrato. Isa-isa kong sinuri ang mga ito at nakita ang larawan ng isang pamilyar na mukha. Isa ito sa mga litrato ng dating may-ari ng bahay na kinilala ko mula sa mga kwento ng mga kapitbahay, si Don Vicente. Kinuha ko ang mga sulat at sinimulang basahin. Ang mga ito'y puno ng hinagpis at pagdurusa. Nagsasalaysay ang mga ito ng isang trahedya na bumalot sa buhay ni Don Vicente. Kasama sa mga liham ang mga hinaing niya matapos mamatay ang kanyang asawa at anak
sa isang aksidente. Ang silid na ito ang naging taguan niya mula sa kanyang kalungkutan. Dito siya umiiyak at nagdadalamhati. Habang binabasa ko ang mga sulat, naramdaman ko ang biglang paglamig ng paligid. Ang mga pinto ay nagsimulang magsara at ang mga bintana ay biglang nag-ingay. Ang aking puso ay tila kumakabog sa kaba. Alam kong hindi ako nag-iisa sa silid na iyon. Sa isang iglap, nakita ko ang silweta ng isang lalaki sa sulok ng silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati at ang kanyang mga matay tila puno ng luha. "Pakawalan mo ako," wika ng boses na nagmumula sa kanya, malamig at puno ng hinanakit. "Hindi ko sinasadya." "Hindi kita naiintindihan," sagot ko, habang pilit kong pinapanatili ang aking katinuan. "Sino ka?" "Ako si Vicente," sagot niya, habang unti-unti siyang lumalapit sa akin. "Ang iyak na naririnig mo tuwing umuulan ay akin. Hinahanap ko ang kapatawaran." Nang usap siya tungkol sa kanyang pagkakamali. Ang aksidente na kumitil sa kanyang pamilya ay bunga ng isang pagkukulang isang sirang preno ng kotse na hindi niya naipaayos. Inamin niyang siya'y nasaktan ng labis at hindi na nakayanan pang harapin ang kanyang mga responsibilidad. Kaya't siya'y nanatili sa silid na iyon, nagmumukmok at umiiyak sa bawat patak ng ulan na naging simbolo ng kanyang mga luha. "Ngunit ngayon," wika ni Vicente, "nababanaag ko ang liwanag sa inyong dalawa. Kayo ang nagbigay ng panibagong buhay sa tahanang ito. Ngunit may isa pang nakatago, isang lihim na mas madilim pa sa aking kwento." Nagtaka ako sa kanyang sinambit. "Anong ibig mong sabihin?" Ngumiti si Vicente, ngunit sa kanyang ngiti ay may lungkot. "May isa pang silid, mas malalim, mas madilim. Dito nakatago ang lihim ng bahay na ito. Ngunit mag-ingat ka, sapagkat ang lihim na iyon ay may kapalit." Bago pa man ako makapagtanong, naglaho si Vicente na parang bula. Naiiwan akong nag-iisa, naguguluhan at puno ng takot. Ang kanyang mga huling salita ay umaling-aungaw sa aking isipan. Mayroon pang mas nakakatakot na lihim ang bahay na ito. At sa aking pagkakaintindi, iyon ang dapat kong tuklasin para tuluyang mapanatag ang kaluluwa ni Vicente. Ngunit handa ba akong harapin ito? At ano ang magiging kapalit? Sa paglabas ko ng silid, bumalik ako kay Liza na walang kamalay-malay sa mga nangyari. Muli, napaisip ako, dapat ko bang sabihin sa kanya ang lahat ng ito? O mas mabuting siya'y ilayo ko na lamang sa panganib na maaaring idulot ng lihim na iyon? Habang naguguluhan pa rin sa aking isipan, narinig ko ang bumubulong mula sa likod ng aking isipan. "Mag-ingat ka, Marco. Ang susunod na hakbang ay walang kasiguraduhan." At doon ko napagtanto na ang lihim ng bahay na ito ay magsisimula pa lamang. Nang magising ako kinabukasan, ramdam ko pa rin ang bigat ng mga pangyayari mula sa nakaraang gabi. Ang mga yapak na walang katauhan at ang malamig na simoy ng hangin na tila nagbabanta ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. Si Elena, ang aking asawa, ay nagmamadaling bumangon upang maghanda ng almusal. Ngunit hindi nawala ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam kong nararamdaman din niya ang kakaibang enerhiya sa bahay na ito. Habang nagkakape, napagpasyahan kong muling suriin ang lumang blueprint ng bahay na nakuha ko mula sa lokal na munisipyo. Hindi ko pa rin matanggap na may lihim na silid sa loob ng bahay na ito. Isang silid na tila may sariling buhay. Nang buksan ko ang blueprint, napansin ko ang ilang bahagi na tila hindi tugma sa aktwal na layout ng bahay. May mga linya na tila nagpapahiwatig ng karagdagang espasyo sa likod ng dingding ng aming silid tulugan. Nagpasya akong tingnan ito ng mas maigi. Habang nag-iinspeksyon, naramdaman kong may malamig na hangin na dumadampi sa likod ng aking batok. Napalingon ako, ngunit wala namang tao. Kinuha ko ang aking flashlight
at isang maliit na martilyo at dahan-dahan kong sinimulang tanggalin ang wallpaper sa dingding na iyon. Hindi nagtagal, natuklasan kong may maliit na pinto na nakatago sa likod nito. Kumakabog ang dibdib ko habang dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ang pintong ito ay tila matagal nang hindi nabuksan at nang bumigay ito sa wakas, bumungad sa akin ang isang makipot na pasilyo. Ang amoy ng amag at alikabok ay sumalubong sa akin at sa kabila ng takot, nagpatuloy ako sa pagpasok. Ang pasilyo ay tila walang katapusan at sa bawat hakbang ko, naririnig ko ang mga hikbi ng isang umiiyak. Alam kong ito ang multo ng dating may-ari. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero parang may malalim na kalungkutan sa kanyang tinig, isang pighati na tila nagmumula sa kawalan ng pag-asa. Sa dulo ng pasilyo, natagpuan ko ang isang silid na puno ng lumang kasangkapan at mga larawan. Ang mga larawan ay may mga nakapaskil na ngiti, ngunit may isang larawan na agaw pansin. Isang lalaki na kamukhang kamukha ko. Tila ba nakatingin siya sa akin mula sa ibang panahon. Ngunit pareho ang aming mga mata, pareho ang aming nungiti. Parang may kurot sa aking puso at napaisip ako kung anong koneksyon meron ako sa lugar na ito. Sa isang sulok ng silid, may maliit na mesa at isang nakabukas na libro. Lumapit ako upang tingnan ito at sa aking pagkagulat, nakasulat sa libro ang mga detalye ng buhay ng pamilyang nanirahan dito. Ang kanilang saya, ang kanilang mga pangarap, at ang kanilang trahedya. Ang multo, ang umiiyak na boses, ay tila isang ina na nawalan ng anak. Habang binabasa ko ang mga pahina, biglang pumanhik ang hangin at bumukas ang lahat ng pinto sa bahay. Narinig ko ang sigaw ni Elena mula sa itaas. Agad akong tumakbo pabalik sa hagdan. Ngunit tila nagbago ang layout ng bahay at hindi ko agad matagpuan ang daan pabalik. Habang nagmamadali akong hanapin si Elena, ang mga ilaw ay nagpatay-sindi at ang mga yapak ng hindi nakikitang nilalang ay umaling-aungaw sa buong bahay. Nagsimula akong magpanik, ngunit pilit kong pinakalma ang sarili ko. Kailangan kong mahanap si Elena. Nang sa wakas ay makarating ako sa aming silid tulugan. Nakita kong nakatayo si Elena sa gitna ng kwarto. Tila may kinakausap na hindi ko nakikita. Elena! Sigaw ko, subalit hindi siya tumugon. Parang nasa ibang dimensyon siya. Tila nakikipag-usap sa isang aninong hindi ko maaninag. Habang unti-unting bumabalot ang takot sa akin, narinig kong muli ang hikbi ng multo. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang boses ng isang bata. Mama, nandito lang ako, sabi ng tinig ng bata. Napagtanto kong hindi lang kami ang nilalaro ng bahay na ito, kundi pati na rin ang mga kaluluwang hindi matahimik. Sa sandaling iyon, biglang naglaho ang lahat ng ingay at bumalik sa normal ang paligid. Napatigil si Elena at bumalik ang kanyang ulirat. Anong nangyari? Tanong niya. Ngunit bago ko pa man maipaliwanag, narinig naming pareho ang isang malakas na kalabog mula sa seilong. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit alam kong hindi pa ito ang katapusan. May lihim na nakatago sa bahay na ito. At kailangan naming malaman ang katotohanan bago pa man ito tuluyang lamunin ang aming kalooban. Mula nang kami lumipat sa lumang bahay na ito, tila ba naging bahagi na ng aming pang-araw-araw na buhay ang mga kakaibang pangyayari, ang mga kaluskos sa kalaliman ng gabi, mga aninong gumagapang sa dingding, at ang malamig na simoy ng hangin kahit sa kainitan ng araw. Hindi ako madaling matakot, ngunit hindi ko maitatanggi na ang bahay na ito ay may buhay na nais iparinig ang kanyang kwento. Isang gabing walang buwan, nagising ako sa tunog ng umiiyak na babae. Isang hikbi na puno ng lungkot at pighati. Tinawag ko ang pangalan ni Clara,
ang aking asawa, ngunit wala siyang tugon. Lumabas ako ng kwarto at tinahak ang mahabang pasilyo. Ang tunog ay tila nagmumula sa likod ng isang lumang pintuang kahoy na hindi pa namin nasusuri mula nang kami dumating. Sa bawat hakbang na papalapit sa pinto, ang hangin ay tila lalong lumalamig. Ang pinto ay hindi nakalak. Marahil ay hindi ito inaasahang magamit. Dahan-dahan kong pinihit ang seradura at pumasok sa loob. Ang silid ay natatakpan ng alikabok. Tila ba'y hindi nagalaw sa mahabang panahon. Sa gitna ng silid ay may isang antigong salamin at sa harap nito ay isang babaeng nakatayo. Walang ibang ginawa kundi umiyak. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Siya ay tila hindi tao, hindi isa lamang anino, kundi isang multo. Ang kanyang damit ay mula sa ibang panahon at ang kanyang mukha ay puno ng dalamhati. "Sino ka?" Tanong ko, ngunit hindi siya sumagot. Sa halip itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang salamin. Doon ko nakita ang kanyang kwento. Sa loob ng salamin ay mga eksenang naglalaro. Ang saya ng kanyang kasal. Ang hirap ng kanyang buhay sa piling ng isang mapang-abusong asawa. At ang kanyang trahedyang kamatayan na dulot ng isang aksidente na hindi aksidente. Lahat ng ito ay naganap sa bahay na ito, sa mismong silid na iyon. Ang kanyang kaluluwa ay naipit sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyan. Walang kapayapaan. Walang katahimikan. "Anong kailangan mo?" Muling tanong ko. Ngunit sa halip na sumagot, siya'y naglaho na parang usok. Naiwan akong nag-iisa sa silid na yon. Nalilito at hindi alam ang gagawin. Ngunit sa paglingon ko, may nakita akong isang maliit na pinto sa likod ng salamin. Hindi ko napansin ito kanina. Marahil dulot ng aking pagkaabala sa multo. Ang pinto ay tila nag-aanyaya, ngunit may kung anong takot ang bumalot sa akin. Ngunit ang aking kuryosidad ay mas matimbang kaysa takot. Dahan-dahan kong pinihit ang seradura at pumasok sa loob ng mas maliit na silid. Sa loob ay may lumang mesa at isang kahon na puno ng mga sulat. Binuksan ko ang kahon at isa-isang binasa ang mga ito. Mga liham ng pag-ibig, mga pangako ng walang hanggang pagmamahalan, ngunit natapos sa mga salitang puno ng galit at pagtataksil. Ang mga liham ay mula sa multo at sa kanyang asawa. Sa isang sulat, malinaw na nakasaad ang kanyang plano para sa isang masakit na paghihiganti. Nang biglang may narinig akong kaluskos mula sa likod ko. Ako'y napaikot at nakita si Clara na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. "Anong ginagawa mo diyan?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Bago pa man ako makasagot, isang malamig na haplos ang lumukob sa aking balikat. Ang babae, ang multo, ay muling nagpakita sa aking tabi, ngunit ngayon ay may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Tila ba kami ay kanyang pinaglalaruan at ang kanyang kwento ay hindi pa tapos. Suddenly, biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa bahay at narinig ko ang isang tinig na bumulong sa akin. Ang bawat lihim ay may kabayaran. Napatingin ako kay Clara at sa kanyang mga mata ay may takot na hindi ko pa nakita dati. Alam kong hindi kami nag-iisa sa bahay na ito at ang multo ay may plano na higit pa sa aking inaasahan. At sa puntong iyon, alam kong ang aming paglipat sa bahay na ito ay simula pa lamang ng isang mas madilim na kabanata. Ang aming buhay ay hindi na magiging katulad ng dati at ang lihim ng silid na ito ay hindi pa tapos na isiwalat ang lahat ng kanyang mga hiwaga. Sa wakas ay narating ko ang ikalawang palapag ng bahay na iyon, isang estrukturang tila nababalutan ng alikabok at alaala. Matagal ko nang naririnig ang mga hikbi mula sa lihim na silid na iyon. Ngunit ngayong gabi, mas malakas ito kaysa dati. Ang mga hikbi ay parang humihila sa akin. Tila may sariling buhay na umaanyaya sa akin
natuklasin ang kanilang pinagmulan. Habang unti-unti kong binubuksan ang pinto ng silid, ramdam ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin. Ang lamig ay parang mga daliri ng yelo na dumadampi sa aking balat. Sa kabila ng dilim, tanaw ko ang isang anyo na nakaupo sa gitna ng silid. Isang babae, tila nakaluhod sa sahig, ang kanyang buhok ay tila ulap na bumabalot sa kanyang mukha. Ang kanyang mga hikbi ay punong-puno ng dalamhati. Bawat isa ay tumatagos sa aking kaluluwa. Hindi kita sasaktan, sabi ko, kahit pa nga ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Nandito ako para tumulong. Bahagyang tumingala ang anyo at sa unang pagkakataon ay nasilayan ko ang kanyang mukha. Iyon ay maputla, ngunit sa kabila ng kanyang hitsura, may isang uri ng kagandahan ang kanyang mga mata. Ngunit ang mga ito'y puno ng kalungkutan. Tila ba iniiyakan ng isang kasalanang hindi niya kayang kalimutan. Ano ang nangyari sa'yo? Tanong ko, umaasang makakakuha ng sagot mula sa kanya. Ngunit sa halip na sumagot, itinuro niya ang isang bahagi ng dingding. Doon ko napansin ang isang lumang larawan na nakasabit, tila isang piraso ng nakaraan na naiwang nag-iisa. Ang larawan ay nagpapakita ng isang mag-anak na masaya. Ngunit ang nakagugulat ay ang pagkakahawig ng mabababae sa larawan sa anyo sa aking harapan. Siya iyon, sigurado ako, ngunit mas bata at mas buhay. Ikaw ba yan? Tanong ko. Naguguluhan ngunit puno ng awa. Tumango siya at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang pag-amin ng isang lihim na matagal nang nais ikubli. Ako si Clara. Sambit niya sa isang tinig na halos bulong lamang. Ako ang dating may-ari ng bahay na ito. Nang marinig ko iyon, parang may piraso ng puzzle sa aking isipan na biglang nabuo. Ang kanyang kaluluwa ay natrap dito, at ako ang nagising sa kanyang mundo ng kalungkutan. Anong nangyari sa iyo, Clara? Muling kong tanong. Sa pagkakataong ito ay mas determinado akong malaman ang kanyang kwento. Isang araw iniwan nila ako, sagot niya. Bumubulong na tila natatakot na may makarinig. Iniwan nila ako sa dilim, sa sakit. Ang kanyang mga salita ay puno ng misteryo. Ngunit sa likod ng mga iyon ay naramdaman ko ang isang kasaysayan ng trahedya. Nais kong tulungan siya. Ngunit paano ko sisimulan kung hindi ko alam ang buong istorya? Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang silid ay tila nag-iba ng anyo at ang mga pader ay nagsimulang magpakita ng mga anino ng nakaraan. Doon ko nakita ang isang eksena ng pag-aaway, sigawan, iyakan, at sa huli, isang pag-iwan. Ang mga eksena ay tila mga piraso ng pelikula na naglalaro sa harapan ko, at ang sakit na nararamdaman ni Clara ay parang tinik na bumaon sa aking puso. Clara, hindi kita pababayaan, sabi ko, kahit pa nga hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Ngunit sa isang iglap, ang eksena ay naglaho at kami muling nagbalik sa kasalukuyan. Ang kanyang anyo ay naglaho rin, ngunit sa likod ng kanyang paglisan ay naiwan ang isang bagay. Isang susi, kinakalawang ngunit tila puno ng kahulugan. Pinulot ko ito at pinagmasdan. Sa likod ng susi ay may nakaukit na mga salitang hindi ko agad naintindihan. Ngunit sa muling pagbabasa, ang mga ito ay nagbigay ng pahiwatig, isang pangalan at isang lugar na tila pamilyar. Ito ba ang susi sa paglaya ni Clara? O baka naman ito ang susi sa higit pang misteryo? Hindi ko alam. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang susi na ito ay magdadala sa akin sa isang bagong yugto ng kwento. Isang kabanata na puno ng mga tanong at kasagutan. Ngunit ngayon, mas determinado akong tapusin ang istorya ni Clara at iligtas siya mula sa kanyang kahabag-habag na kalagayan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang magiging kapalit ng lahat ng ito? Ano ang maaari kong matuklasan
na maaaring magbago ng lahat ng aking nalalaman. Sa bawat hakbang na aking gagawin, alam kong ang bahay na ito ay may mas marami pang lihim na hindi ko pa natutuklasan. At sa pagbitbit ng susi, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ngunit kasabay nito ay ang pag-asa na balang araw, ang lahat ng ito ay magiging malinaw. Ngunit hanggang kailan ko kakayanin ang takot at pag-aalinlangan? Iyon ang tanong na maghuhudyat sa susunod na kabanata ng aming kwento. Sa wakas, matapos ang ilang linggong pag-aayos at paglilinis, tila mas naging komportable na kami ng asawa ko sa aming bagong bahay. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap na gawing kaaya-aya ang paligid, hindi maitatanggi ang malamig na pakiramdam na bumabalot dito tuwing sasapit ang gabi. Lalo na sa akin, na tila may kakaibang kinikilingan ang mga anino sa sulok ng mga silid. Isang bagay ang pumukaw ng husto sa aking atensyon mula nang lumipat kami, ang lihim na silid. Nagsimula ang lahat ng aksidenteng matuklasan ko ito habang naglilinis ng kwarto sa ikalawang palapag. Sa likod ng isang lumang aparador, may natagpuan akong pinto na natatakpan ng mga sapot at alikabok. Nang sinubukan kong buksan ito, bumungad sa akin ang isang makipot na hagdan pababa sa isang madilim na silid. Unang gabi ko pa lang noon sa bahay nang marinig ko ang unang ungol mula sa silid na iyon. Isang ungol na puno ng lungkot at pighati. Akala ko pa nga'y guni-guni ko lamang ang lahat. Ngunit nang magpatuloy ito gabi-gabi, napagtanto kong may nilalang na nagtatago sa loob nito. Sa bawat gabi, halos hindi ako makatulog. Habang humihimlay ang asawa ko sa aming kama, ako'y tahimik na bumabangon at dahan-dahang pumapasok sa lihim na silid. Sa bawat hakbang papalapit, palakas ng palakas ang pag-iyak. Hanggang sa isang gabi, naglakas loob akong magdala ng kandila at sinindihan ito sa loob ng silid. Sa liwanag ng kandila, nakita ko ang multo ng isang babae. Nakaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod habang patuloy na umiiyak. Ang kanyang anyo ay tila nawawala sa hangin, ngunit ang sakit sa kanyang matay, di maikakaila. Subalit sa kabila ng kanyang anyo, hindi ko naramdaman ang takot. Bagkus, tila may puwersang nagtutulak sa akin na intindihin at damayan siya. Ano ang nangyari sa'yo? Tanong ko. Ang tinig ko'y nanginginig sa hangin. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga matay punong-puno ng hinanakit. Ang bahay na ito, ang tahanan ko. Ngunit tinanggalan ako ng karapatan dito. Sagot niya sa tonong puno ng puot at kalungkutan. Sa mga sumunod na gabi, nalaman ko pa ang kanyang kwento. Siya si Clara, ang dating may-ari ng bahay. Pumanaw siya ng marahas at hindi siya matahimik dahil sa pagkakaagaw ng kanyang ari-arian ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Hindi ko maiwasang makaramdam ng simpatiya para sa kanya. Sa kabila ng kanyang anyo, nagpaubaya ako sa kanya ng pakikinig at pangunawa. Isang gabi, nagising ako sa isang kakaibang pakiramdam. Bumangon ako at dahan-dahang nagtungo sa lihim na silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Clara ang bumungad sa akin. Sa halip, isang maliit na kahon ang nakalapag sa gitna ng silid, tila nag-aanyaya na aking buksan. Nang aking buksan ito, isang lumang diary ang aking natagpuan, ang diary ni Clara. Sa pagbuklat ko ng mga pahina, unti-unti kong nabuo ang larawan ng kanyang buhay. Ang saya, ang pag-asa, at ang biglaang pagguho ng lahat nang siya'y pagtaksilan. Ngunit sa huling pahina, isang mensahe ang nakasulat na nagpatayo ng balahibo ko. Ang susi sa lahat ng ito ay nasa ilalim ng aking huling hantungan. Naging palaisipan sa akin ang mensaheng iyon. Kinabukasan, nagdesisyon akong hanapin ang libingan ni Clara. Sa lokal na sementeryo, natagpuan ko ang kanyang lapida. Habang nakaluhod ako,
Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin, tila may puwersang nagtutulak, nagalawin ang lupa sa paanan ng kanyang puntod. Hinukay ko iyon gamit ang aking mga kamay. Sa bawat sandali, dumadaloy ang malamig na hangin sa paligid, ngunit hindi ako natinag. Hanggang sa may matuklasan akong isang maliit na kahon. Sa loob nito, naroon ang mga dokumento at ebidensyang magpapatunay ng kanyang karapatan sa bahay. Ngunit sa pagbabalik ko sa bahay, may tumambad sa akin na hindi ko inaasahan. Ang asawa ko, nakatayo sa pintuan, may hawak na baril, at may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Alam ko na ang lahat, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng pagtataksil. Ako ang dahilan kung bakit siya nawala. At ngayon, hindi kita hahayaang sirain ang lahat ng ito. Nakaharap ako sa isang bangungot na hindi ko akalaing magiging totoo. Ang tao na pinagkatiwalaan ko, na minahal ko, ang siyang nasa likod ng lahat ng ito. Sa pagputok ng baril, nagdilim ang lahat, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Sa pagmulat ng aking mga mata, narinig ko ulit ang iyak ni Clara, ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Ipinangako ko sa kanya na ilalantad ko ang katotohanan, at sa pagkakataong ito, kami magkasamang maghahanap ng hustisya. Nang gabing iyon, habang ang malamig na hangin ay humahampas sa mga lumang bintana ng aming bagong tirahan, hindi ako makatulog. Ang mga alingawngaw ng nakaraan ay tila bumubulong sa akin mula sa mga pader. Ang aking asawa ay mahimbing nang natutulog sa tabi ko, ngunit ako'y nanatiling gising. Dinig ang bawat pagdaing ng bahay na tila may nais iparating. Simula nang lumipat kami, hindi ko maialis sa aking isipan ang lihim na silid na natuklasan namin sa likod ng lumang aparador. Isang silid na puno ng alikabok at mga alaala ng nakaraan. Sa gitna ng dilim, naroon ang multo ng dating may-ari, isang babaeng umiiyak. Ang kanyang hikbi ay parang musika ng kalungkutan na bumabalot sa buong bahay. Hindi ko maiwasang isipin kung bakit siya umiiyak. Ano ang kanyang kwento? Bumangon ako mula sa kama, maingat na hindi magising ang aking asawa. Kinuha ko ang aking flashlight at dahan-dahang bumaba sa hagdan. Ang bawat hakbang ay may kasamang ingay ng mga lumang sahig na tila mga bulong ng mga kaluluwang hindi matahimik. Nang marating ko ang lihim na silid, bumungad sa akin ang malamig na hangin na tila galing sa ibang mundo. Ang ilaw ng flashlight ay naglaro sa mga anino at muli kong nakita ang anyo ng babaeng multo na nakaupo sa isang sulok, umiiyak, habang nakayuko. Anong kailangan mo? Tanong ko. Ang boses ko'y nanginginig. Bakit ka umiiyak? Dahan-dahang iniangat ng multo ang kanyang ulo, at sa unang pagkakataon, nagtagpo ang aming mga mata. Sa likod ng kanyang mga luha ay may kaunting liwanag ng pag-asa. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na hangin ang biglang sumalampak at ang pinto ng silid ay nagsara ng may kalabog. Napalunok ako ng laway, pilit na nilalabanan ang bumabalot na takot. Ngunit alam kong kailangan kong manatiling matapang, hindi para sa akin, kundi para sa babaeng ito, na tila nasasadlak sa walang hanggang kalungkutan. Sabihin mo sa akin, pagpupumilit ko, ano ang nangyari sa'yo? Bumuntong hininga ang multo. Ang kanyang anyo ay tila lumalabo, kasabay ng kanyang hikbi. Namatay ako sa bahay na ito, aniya. Ang kanyang boses ay malasipol na hangin. Pero hindi ko alam kung paano. Ang tanging naaalala ko ay ang aking asawa na minahal ko ng lubos. Napaisip ako. Sa kwento ng mga kapitbahay, ang dating may-ari ng bahay na ito ay biglaang nawala. Walang bakas, walang paalam. Ang kanyang asawa ay umalis matapos ang ilang buwan ng paghahanap at hindi na muling nagpakita. Ang asawa mo ba? Tanong ko
Ngunit pinutol niya ang aking pagsasalita. Hindi siya ang pumatay sa akin, sagot ng multo, na tila nababasa ang aking iniisip. Ngunit siya ang may hawak ng sagot. Sa kanyang mga lihim matatagpuan ang aking kapayapaan. Bago ko pa man masundan ang kanyang sinabi, biglang bumukas ang pinto sa likuran ko. Tumalikod ako at nakita ang aking asawa, tila nagulat sa aking kinaroroonan. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Sinubukan kong ipaliwanag ang lahat, ngunit nang bumalik ako sa multo, siya'y naglaho na. Ang kanyang anyo ay tila usok na nawala, kasabay ng hangin. May, may multo? Wika ko. Pilit na isinasalaysay ang aking nakita at narinig. Tumingin ang aking asawa sa paligid, ngunit sa kanyang mga mata ay may bahid ng pagdududa. Kailangan nating alamin ang buong kwento, sabi niya. Ang kanyang boses ay may halong determinasyon. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang nangyari. Habang bumabalik kami sa aming silid, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Parang may bahagi ng kwento na hindi ko pa nasasaksihan, isang bahagi na nagtatago sa likod ng mga pader ng bahay na ito. Pagdating namin sa kama, isang liham na nakaipit sa ilalim ng aking unan ang aking natagpuan. Isang liham na tila nagmula sa nakaraan. May sulat kamay na hindi ko kilala. Nang buksan ko ito, ang laman ay nag-iwan sa akin ng mas maraming tanong kaysa sagot. Huwag kang magtiwala sa kanya. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Ang mga salitang iyon ay tila baga ng yelo na sumiksik sa aking puso. Sino ang tinutukoy ng liham? Ang aking asawa ba? O ang multo? At kanino ito galing? Habang iniisip ko ang mga sagot, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila dumaloy mula sa lihim na silid. Nagsimula akong magduda, hindi lamang sa bahay, kundi pati na rin sa lahat ng bagay na akala ko'y totoo. At sa puntong iyon, alam kong ang lihim ng bahay na ito ay malapit ng mabunyag. Ngunit hindi ko alam kung handa na ba akong malaman ang buong katotohanan.